Bilang isang Filipina tahanan architect, isang arkitekto ng tahanan, ang trabaho ko ay maging kasambahay sa bahay ng isang bagong panganak na nanay. Pero, ang masungit niyang biyenan, naisipang ipagluto ako ng 7 masasarap na putahe. Ang masama, lahat ng ito'y nilamon lang ng matanda. Dahil doon, hindi na nakakain ang manugang, kaya wala siyang gatas para sa anak. Kinabukasan, may dala akong isang bagay na nagpalaki sa mata ng matanda. Inilapag ko ang maliit na maleta ko sa sulok ng magarang sala, at mumiti ako sa babaeng nakaupo sa sofa. Siya si Elena, ang bago kong kliyente. Mukha siyang nanghihina, may bahid ng paninilaw ang kanyang magandang mukha, at kitang-kita sa mga mata niya ang matinding pagkadismaya. "Kumusta po? Ako si Maria," sabi ko sa kanya sa mahinahong boses na parang nagbibigay aliw. Tumango si Elena, nagmamadaling tumayo pero mabilis akong lumapit at sinenyasan siyang umupo. "Magpahinga na lang po kayo, ako na ang bahala sa lahat." Sa ganoong sandali, may lumabas na matandang babae mula sa kusina. Nakamabulaklak na damit pantulog siya, at ang kanyang kulot na buhok na kulay kastanyas ay nagsisimula ng magpakita ng puting-puti na mga hibla. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na may nanlalamig at mapanuring tingin. Ang kanyang bibig ay mahigpit na nakatikom. Sigurado akong siya si Teresita, ang paunahing karakter na kailangan kong i-decipher sa mga susunod na araw. "Ikaw ang bago naming kasambahay. Mukhang ayos ka naman, pero hindi ko alam kung mayroon ka bang silbi." Walang galang na sabi ni Teresita. Ngumiti lang ako, isang profesional na ngiti na pinag-aralan ko sa loob ng maraming taon. "Magandang araw po, Lola. Gagawin ko po ang lahat para maalagaan ng maayos si Elena at ang anak niya." Inisyan ako ni Teresita at bumalik sa kusina. Ang tunog ng mga plato at baso ay parang isang hamon. Tiningnan ako ni Elena na may pag-aalala at bumulong, "Pasensya ka na, ang biyenan ko." Medyo prangka lang siya. Tumango ako, sinenyasan siyang huwag mag-alala. Ang trabaho ko ay hindi lang mag-alaga ng bata o magluto ng pagkain. Ako ay isang eksperto sa pag-ayos ng pamilya, o sa madaling salita, isang arkitekto na nagpapagamot sa mga masungit na biyenan. Sa sobrang pagkadismaya, nilapitan ako ni Elena at binigyan niya ako ng napakataas na bayad para lang sa kapayapaan. Pagdating ng tanghalian, inihain ko ang isang bonggang-bongga na hapagkainan. Ang masarap na amoy ng lechon, ang bango ng bibingka, at ang masustansyang sopas na may isda. Lahat ay inihain ng napakaganda. Tinulungan ko si Elena na umupo sa mesa, habang si Teresita naman ay nakaupo na doon, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang agila na nakatingin sa hapag. "Sayang lang, ubos oras at magastos," sabi niya, pero ang kanyang kamay ay nakahawak na sa mga chopsticks. Naglagay ako ng isang buong mangkok ng kanin, at ang pinakamagandang piraso ng lechon para kay Elena. Dahan-dahan kong sinabi, "Kumain ka para magkaroon ka ng lakas at gatas para sa anak mo." Hindi pa nakahawak si Elena sa chopsticks, mabilis na kinuha ni Teresita ang pinakamalaking piraso ng lechon at inilagay sa kanyang mangkok. Pagkatapos ay kinuha niya pa ang isang piraso ng bibingka. Kinain niya ang lahat na may sarap at walang galang nang umunguya, hindi niya inalintana ang manugang na kailangan ng pagkain. Sa sandali lang, ang lechon ay ilang hiwa na lang ang natira, at ang sopas naman ay buto-buto na lang. Pagkatapos niyang kumain, nag-burp siya ng malakas, at hinimas ang kanyang tiyan. "Busog na ako, linisin mo na yan, magpapahinga na ako." Umupo si Elena, nanghihina, ang mga mata ay namumula, at ang kanyang kamay ay nanginginig. Tiningnan niya ako na may damdamin ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Hinintay ko si Teresita na pumasok sa kanyang kwarto at sarahan ang pinto bago ko hinimas ang balikat ni Elena. "Huwag kang malungkot, inaasahan ko na yan." Pagkatapos ay pumasok ako sa kusina at kinuha ang isa pang tray ng pagkain. Sa tray na yon, may mainit na sopas ng kalapati na may lotus seeds, masarap na lugaw na may isda at isang plato ng malabay na gulay. Lahat ay inihanda ko ng mag-isa. Ang mga pagkain ay mas masustansya at mas mainit kaysa sa nakaraang mga pagkain. Tumingin si Elena sa akin na gulat, ang kanyang mga mata ay napakalaki. "Maria, ano ito?" Ngumiti ako na may isang makahulugang ngiti. "Ito ang tunay mong pagkain." Ang mga pagkain kanina ay mga natirang pagkain kahapon lang, na ininitan at nilagyan ng kaunting mantika para maging masarap. "Sinadya kong lutuin ang mga pagkain na yon para lang sa biyenan mo."
Gulat si Elena, at pagkatapos ay naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Tiningnan niya ako, at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa, kundi pag-asa at paghanga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi mo kailangang magsalita, sagot ko. Kailangan mo lang kumain ng maayos, magpahinga ng maayos at magtiwala sa akin. Ako na ang bahala sa lahat. Ang kontrata natin ay nagsisimula pa lang. Nang nakita kong kumakain na si Elena ng may gana, alam kong nagtagumpay ang unang bahagi ng plano ko. Ang paglalaro sa biyenan na ito. Mayroon na akong unang trumpo. Sa gabing iyon, matapos matulog ng mahimbing si Elena at ang anak niya, umupo ako mag-isa sa sala at tiningnan ang aking pamilyar na notebook. Ito ang lugar kung saan isinusulat ko ang mga impormasyon tungkol sa mga kaso na nilutas ko. Nang nakita ko ang mga pangalan na may check, ngumiti ulit ako. May biyenan na superstitious at pinainom ang kanyang manugang ng abo para lang magkaanak na lalaki. May biyenan na sugarol at inubos ang ipon ng kanyang mga anak. At may biyenan na intelektual pero gumagamit siya ng matatalim na salita para pahirapan ang kanyang manugang araw-araw. Lahat sila ay magkaiba pero ang lahat ay may problema sa kanilang pag-isip, makasarili at gusto nilang kontrolin ang buhay ng kanilang mga anak. Ang trabaho ko ay hindi makipag-away sa kanila o turuan sila. Ako ay isang direktor lang na nagtatakda ng mga sitwasyon at dahan-dahang gumagabay sa mga tao na malaman ang katotohanan. Maraming lalaking Filipino ang nakatali sa utang na loob, isang utang ng pasasalamat na kung minsan ay mali ang pagkaunawa at nagiging bulag na pagsunod. Ang misyon ko ay tulungan silang tanggalin ang takip sa kanilang mga mata. Sa kaso ni Teresita, batay sa mga sinabi ni Elena at sa aking mga naobserbahan ngayon, siya ay sakim, makasarili, at may pagkadominante dahil maaga siyang nabalo at kinailangang mag-isa sa buhay. Pero ang pag-iisa niya ay hindi paghihirap kundi pananamantala. May 3 siyang anak na babae at isang anak na lalaki, si Carlos, ang asawa ni Elena. Lahat ng 3 anak na babae ay malayo na ang asawa at bago sila mag-asawa, lahat ng kanilang kinikita ay ibinibigay sa kanyang ina. Ginamit ni Teresita ang pera na iyon para magpatayo ng bahay sa probinsya, para mamili at para magmayabang sa kanyang mga kapitbahay. Hindi niya naisip na bigyan ang kanyang mga anak ng kahit na anong pera. Nang matapos si Carlos sa kanyang kolehiyo at nagkaroon ng stable na trabaho sa lungsod, agad-agad na ibinenta ng kanyang ina ang kanyang bahay sa probinsya at lumipat para tumira sa kanyang anak. Palagi niyang sinasabi sa mga tao na lumipat siya para maalagaan ang kanyang anak, pero ang totoo, para alagaan siya ng kanyang anak at manugang. Ang magandang kondo na ito ay binili ni Elena gamit ang kanyang ipon bago siya mag-asawa. Pero sa mata ni Teresita, ito ay pag-aari ng kanyang anak na lalaki, at syempre, may parte siya rito. Matagal nang may plano siyang angkinin ang bahay na ito. At ang pagbubuntis ni Elena ay isang gintong pagkakataon para maisakatuparan niya ang kanyang plano. Gusto niyang ganap na kontrolin ang maliit na pamilya na ito mula sa pananalapi hanggang sa pag-aalaga sa kanyang apo. Gusto niyang gawing baby-making machine at walang sweldong tagapaglingkod si Elena at si Carlos naman ay mananatili magpakailanman bilang isang masunurin na anak. Isinara ko ang notebook. Ang pag-aaral sa taong ito ay ang pinakamahalagang bahagi. May 2 kahinaan si Teresita, ang pagiging matakaw at ang bulag na pagmamahal at pagiging possessive sa kanyang anak na lalaki. Tatargetin ko ang 2 kahinaan na ito. Ang plano ay malinaw na sa isip ko. Ang palabas ngayon sa hapagkainan ay isang maliit na pagsubok lamang, isang magalang na pagbati. Ang mga pangunahing bahagi ay darating pa lang. Tumingin ako sa labas ng bintana, at ang lungsod sa gabi ay puno pa rin ng nagniningning na mga ilaw. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang pamilya, at sa napakaraming pamilya, napakaraming manugang ang nagtitiis ng parehong bagay na dinaranas ni Elena. Ang trabaho ko ay hindi kilala, pero naniniwala ako na nagbibigay ito ng kapayapaan sa mga pamilya na nasa bingit ng paghihiwalay. Hindi ako mabuting tao at hindi rin ako masamang tao. Ako ay isang problem solver lang, isang dalubhasa sa pag-aayos ng mga bagay na nasira. At si Teresita ang susunod kong project. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda ng masarap na almusal. 2 bahagi pa rin, isa para kay Elena na may lugaw at gatas, at ang isa ay para sa buong pamilya na may pansit. Siyempre, ang pansit ni Teresita ay may mas maraming karne at mantika.
Kinain niya ang lahat ng may sarap at walang tigil siyang nagpuri sa akin sa pagluluto. Ang kanyang pag-ugali ay kabaligtaran sa kanyang pagiging mapanuri kahapon. Naisip niya na natalo niya ako sa kanyang pagiging biyenan. Nang bumaba ako para magtapon ng basura, nakita ko si Teresita na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na bago lang lumipat doon. Tinatawag siya ng mga tao na si Lolo Dante. Nakita ko na ipinakita niya ang kanyang telepono at ang larawan ng sanggol. Habang busy si Teresita sa pagkain ng pansit, inilagay ko ang aking telepono sa kitchen counter. Ang kamera ay nakatutok sa mesa. Sinimulan ko ang pag-record at nagpanggap ako na may tinitingnan na resipe. Sa tanghalian, inulit ko ang palabas kahapon. Inihain ko ang isang masarap na hapagkainan, pero ang totoo, ang mga pagkain ay mayaman sa mantika at walang nutrisyon. At tulad ng inaasahan ko, nilamon ni Teresita ang halos lahat ng pagkain. Ang eksena kung saan siya ay walang tigil na kumuha ng pagkain, mumunguya, at ang kanyang bibig ay puno ng mantika ay na-record ng malinaw. Sa gabing iyon, nang dumating si Carlos mula sa trabaho, hinintay ko siyang uminom sa kusina bago ako lumapit sa kanya. Carlos, mayroon akong isang bagay na gusto kong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin. Nagsimula ako sa isang nag-aalala na boses. Tiningnan ako ni Carlos na may pagtataka. Ano yon, Maria? Sabihin mo. Nakikita ko na hindi masyadong kumakain si Elena. Palagi siyang nagsasabi na gutom siya at wala siyang gatas para sa anak niya. Inihahanda ko ng mabuti ang mga pagkain niya at ang lahat ay masustansya, pero hindi ko alam kung bakit. Iniwan ko ang pangungusap at ang aking mukha ay puno ng pag-aalala. Kumunot ang noo ni Carlos. Talaga? Akala ko ay masarap kang magluto, sabi ng nanay ko. Masarap kumain si Lola. Nag-aalala lang ako sa kalusugan ni Elena. Delikado para sa isang bagong panganak na hindi kumakain ng maayos, at masama ito para sa nanay at sa anak. Sinadya kong bigyang diin ang kinanay at anak. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at pinanood ang video na na-record ko kaninang tanghali. Tingnan mo, hindi ako ang may kasalanan. Ang hapagkainan ay puno pero hindi ko alam kung bakit hindi masyadong kumakain si Elena. Ibinigay ko ang telepono kay Carlos para tingnan. Tiningnan niya ang screen at sa una ay normal lang ang kanyang mukha pero pagkatapos ay nagbago ito. Nakita niya ng malinaw ang kanyang ina na iginagalang niya ay nilalantakan ang pagkain ng kanyang asawa. Pinanood niya ang video ng ilang beses. Tahimik ang kusina, ang tanging tunog ay ang mabigat na pagbuntong hininga ni Carlos. Alam ko na ang unang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa kanyang puso. Wala siyang sinabi, ibinalik lang niya ang telepono sa akin at pumasok sa kwarto. Mula sa kusina, naririnig ko ang kanyang boses na nagtatanong sa kanyang asawa, "Mahal, hindi ka ba nakakakain ng maayos? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Ang boses ni Elena ay mahina, at sinabi niya ang mga sinabi ko sa kanya, "Ayos lang ako, mahal. Masaya ako na kumakain si Mama. Siguro pagod lang ako, kaya hindi ako masarap kumain." Ang sagot ni Elena ay nagpapahirap kay Carlos, at naging guilty siya. Nagsimula siyang malaman na mayroong mali sa kanyang pamilya. Ang isang lalaki, kahit gaano pa siya kasunurin sa magulang, ay hindi maiiwasang maawa kapag nakikita niya ang kanyang asawa at anak na nahihirapan. Ang unang ebidensya ay nailabas na. Hindi para parusahan, kundi para maging simula ng isang katotohanan na kailangan niyang malaman mag-isa. Sa mga susunod na araw, sinimulan kong turuan si Elena kung paano umarte. Alam ko na siya ay isang tapat at malakas na babae, pero sa sitwasyong ito, ang pagiging mahina ay ang pinakamagandang armas. "Elena," mahina kong sinabi habang minamasahe ang kanyang suso para magkaroon siya ng gatas. "Huwag kang magalit ngayon. Manahimik ka lang. Kung magtanong si Carlos, sabihin mo na ayos ka lang, pero kailangan mong magpanggap na pagod ka at nalulungkot." Tumingin sa akin si Elena, na tila hindi naintindihan, pero ano ang silbi niyan? Mas lalong magiging masama ang biyenan ko. Tama, sagot ko. Kung mas lalo siyang magiging masama, mas mabuti. Ang layunin natin ay hindi makipag-away sa kanya, kundi ipakita kay Carlos. Kapag mas lalo niyang nakita ang iyong pagtitiis at kabaitan, mas lalo siyang magiging guilty. Ang awa ng isang asawa at ama ay lalabas, at iyon ang kailangan natin. Naisip ni Elena ng matagal at tumango. Siya ay matalino, at higit sa lahat, nagtiwala siya sa akin.
Nagsimula na ang palabas. Sa bawat pagkain, kumakain si Elena ng kaunting-kaunti lang at ibinaba ang kanyang chopsticks. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at kalungkutan. Nang makita ito ni Teresita, mas lalo siyang natuwa. Tingnan mo, hindi siya kumakain, sayang lang ang pagkain. Iwanan mo na lang yan dito, kakainin ko yan. Kaya, inubos niya ang buong hapagkainan. Nang umuwi si Carlos, nakita niyang lalo siyang nanghihina at umiiyak ang anak nila dahil wala siyang gatas. Hindi na siya makaupo ng tahimik. Isang gabi, pagkatapos niyang makita ang kanyang ina na inubos ang isang plato ng pagkain, hindi na niya kinaya ang kanyang galit. "Ina!" Tawag niya na may kaunting pagkairita. "Hindi mo ba maibigay ang kaunting pagkain para kay Elena? Kailangan niya ng lakas para alagaan ang anak niyo." Natigilan si Teresita at ang kanyang chopsticks ay natigil sa kanyang kamay. Ito ang unang beses na ang kanyang masunurin na anak ay nagsalita ng ganoon sa kanya. Umisi siya at ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. "Nako, ano ka ba? Ilang piraso lang ang kinain ko at nagagalit ka na sa asawa mo. Hindi niya kinain kaya kinain ko para hindi masayang. Kung may asawa ka, nakalimutan mo na ako." Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang chopsticks sa mesa at tumayo na may masamang mukha at pumasok sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Bumuntong hininga si Carlos at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Humarap siya sa kanyang asawa at ang kanyang boses ay puno ng pagka-guilty. "Pasensya na, huwag mo nang isipin yon." Sinunod ni Elena ang plano. Umiling lang siya at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ayos lang ako, mahal. Tama si Mama. Siguro ako ang may problema. Huwag kang makipag-away sa kanya dahil sa akin. Ayaw kong mahirapan ka." Ang sinabi ni Elena ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Carlos. Ang kanyang asawa ay mabait at matyaga at hindi niya ito kayang protektahan. Ang pakiramdam ng pagka-guilty at awa sa kanyang asawa ay lumalaki sa kanyang puso. Umupo siya sa tabi niya, hinawakan ang kamay ni Elena, at mahina niyang sinabi, "Mahirap ang pinagdaanan mo. Nakatayo ako sa sulok ng kusina at pinapanood ko ang lahat. Isang maliit na tagumpay pero napakahalaga." Sa unang pagkakataon, binasag ni Carlos ang hadlang ng katahimikan, at sa unang pagkakataon, kumampi siya sa kanyang asawa. Kahit na isang maliit na pagkairita lang, ang pader ng bulag na pagmamahal ay nagpapakita na ng mga bitak. Nang makita ni Teresita na kumakampi na ang kanyang anak sa kanyang asawa, hindi niya kinaya ang kanyang galit at naisip niya na ako ang may kasalanan. Naisip niya na kailangan niya akong ipakita kung sino ang tunay na amo sa bahay na ito. Kaya, nagsimula na siyang gumawa ng mga hindi makatwirang utos. "Maria," tinawag niya ako habang naglilinis ako. "Mula ngayon, bukod sa pag-aalaga sa kanya at sa anak niya, kailangan mo ring alagaan ako." Nag-flash ako, nagpanggap na inosente. "Ano po ang kailangan nyo?" "Ang mga damit ko, kailangan mong labhan ng kamay, huwag sa washing machine. Masira ang mga damit ko. Sa gabi, kailangan mong maghanda ng maligamam na tubig para sa paa ko at imasahe ang paa ko ng 1 oras. At kung maliligo ako, kailangan mo ring kusutin ang likod ko. Masakit ang likod ko ngayon at hindi ko ito maabot." Sinabi niya ang lahat sa isang hininga at ang kanyang mukha ay normal lang, na parang ang lahat ng iyon ay kailangan kong gawin. Kung iba ako, siguro ay nagalit ako at nakipag-away sa kanya, pero hindi. Ngumiti ako ng masaya at sumagot ako ng may tuwa. "Po. Isang karangalan po na paglingkuran kayo. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko po ang lahat ng maayos." Ang aking pag-ugali ay nagulat kay Teresita, pero pagkatapos ay naging masaya siya. Naisip niya na ako ay isang kasambahay na naghahanap ng pera, at natatakot akong mawala ng trabaho kaya hindi ako nakikipag-away. Mula noon, naging personal na kasambahay niya ako. Maaga akong nagigising para maghanda ng almusal at labhan ang kanyang mga damit. Sa tanghali, nagluluto ako ng hapunan at pagkatapos ay maghahanda ako ng tsaa at imasahe siya. Sa gabi, pagkatapos kong alagaan si Elena at ang anak niya, kailangan kong maghanda ng tubig para sa kanyang paa at imasahe siya ng 1 oras. Nakahiga siya sa kama at nag-enjoy sa aking paglilingkod. Palagi niyang ikinukwento kung gaano siya kahirap sa pagpapalaki sa kanyang mga anak at ang mga anak ay may responsibilidad na bayaran ang utang na loob. Nag-alala si Elena
at ilang beses niya akong hinila at bumulong, Maria, tama na, hindi ko kayang makita na nahihirapan ka. Kakausapin ko si Mama. Umiling lang ako, sinenyasan siyang maging kalmado. Ayos lang, Elena. Kapag mas lalo siyang nagiging demanding, mas madaling magiging matagumpay ang plano natin. Huwag mo akong isipin. Hindi ako napagod o nagalit. Sa halip, ginawa ko ang lahat ng may puso. Minasahe ko siya ng napakagaling at nagpuri siya sa akin. Kinusot ko ang kanyang likod ng napakalinis at nagustuhan niya ito. Ang aking magandang paglilingkod ay nagpalakas sa pagiging masama ni Teresita at mas lalo niya akong tinuring na kasambahay. Hindi niya alam na ang bawat utos niya at ang bawat opo ko ay isang bato na inilalagay ko sa daan patungo sa kanyang pagbagsak. Kapag mas lalo siyang natuwa, mas lalo siyang nahuhulog sa bitad. Ang ikalawang bahagi ng plano ay nagsimula na. Kung dati ay ipinapakita ko na malakas ako at masipag, ngayon ay nagsisimula na akong magkasakit. Ang palabas na ito ay nangangailangan ng pagiging maingat. Hindi ako pwedeng magkasakit ng biglaan dahil magiging fake ito. Nagsimula ako sa mga maliliit na sintomas at ipinapakita ko lang ang mga yon kapag nandyan si Carlos. Tuwing umuwi si Carlos, nakikita niya ako na umuubo, na may hawak na panyo sa aking bibig, at ang aking mga balikat ay nakayuko. Kapag nagdadala ako ng mga bagay, lalo na ang mga bagay para kay Teresita, ang aking kamay ay nanginginig ng hindi masyadong halata. Ang aking mukha ay medyo maputla, at ang mga itim na bilog sa ilalim ng aking mata ay inilagay ko ng maingat, kaya palagi akong mukhang pagod at walang tulog. Maria, anong nangyayari sa'yo? Bakit mukha kang pagod? Tinatanong ako ni Carlos isang gabi nang muntik ko nang mahulog ang mangkok ng sopas habang naglilinis ako ng mesa. Mabilis akong tumayo at mumiti ako ng may pilit. Ayos lang po ako. Siguro dahil sa pagbabago ng panahon kaya medyo pagod lang ako. Huwag kayong mag-alala. Narinig ito ni Teresita na malapit at mumisi siya. Anong sakit-sakit na sinasabi mo? Palagi kang nasa bahay, kaya hindi ka dapat mapagod. Tamad ka lang siguro. Yumuko lang ako at tumahimik, at ang aking mga balikat ay nanginginig na parang pinipigilan ko ang ubo. Tumingin si Carlos sa kanyang ina at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagka-discomfiture at pag-aalala. Wala siyang sinabi, pero alam kong nag-iisip siya. Nag-aalala siya sa aking kalusugan, pero higit sa lahat, nag-aalala siya na kung magkasakit ako, walang mag-aalaga sa kanyang asawa at anak. Ang pagiging makasarili ng kanyang ina, kahit na sa isang pangungusap lang, ay nagpapakita ng malinaw sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, ang aking sakit ay lumalala. Nagsisimula akong huminga ng malalim pagkatapos maglinis ng sahig, at kailangan kong humawak sa pader para magpahinga. Habang minamasahe ko si Teresita, ang aking mga kamay ay hindi na malakas tulad ng dati, at kung minsan ay tumitigil ako at hinahawakan ang aking mga pulso na may masakit na mukha. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni Teresita. Nagreklamo siya, wala kang silbi. Ang pagmamasahe lang ay hindi mo pa magawa ng maayos. Mahina ka na. Mahina akong humingi ng pasensya at ang aking boses ay namamaos, pasensya na, Lola. Hindi po ako masyadong malakas ngayon. Gusto niyo po bang bumili ako ng langis para masahehin ko kayo? Mas magiging komportable po kayo. Ang aking pagtitiis at kabaitan ay nagpapalala sa imahe ni Teresita sa mata ng kanyang anak. Nagsimula na siyang mag-obserba. Nakita niya na sa hating gabi, naglalaba pa rin ako ng damit ng kanyang ina, habang ang aking katawan ay nanginginig sa lamig. Nakita niya na natutulog ako sa sofa dahil sa sobrang pagod, pero kapag tinawag ako ni Teresita, mabilis akong tumatayo. Isang araw, habang naghahanda ako ng pagkain para sa sanggol, sinadya kong umubo ng malakas. Mabilis akong nagtakip ng aking bibig at humarap sa kabilang direksyon. Si Carlos ay may hawak sa kanyang anak. Nagulat siya at umatras siya ng ilang hakbang. Maria, kung may sakit ka, kailangan mong lumayo sa anak ko. Nagmamadali akong humingi ng pasensya na may mukhang puno ng pagsisisi. Pasensya na, Carlos, wala po ako sa sarili. Maglalabas po ako sandali para magpahangin. Sabi ko at nagmadali akong pumunta sa balcony. Ang likod ng aking damit ay basa sa pawis na sinadya kong ilagay. Tiningnan ako ni Carlos na may malalim na pag-isip. Nag-aalala siya sa kanyang anak, pero higit sa lahat,
nag-aalala siya sa pagiging stable ng pag-aalaga sa kanyang asawa at anak. Ang pag-aalala na iyon ay lumalaki at magiging gatilyo ito sa mga susunod na mangyayari. Ang lahat ng lihim ay lalabas sa huli. At ang pagiging sobrang demanding ni Teresita ay malalantad na ng buo. Sabado noon at hindi pumasok si Carlos. Bandang -1:00 ng gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa ng gawaing bahay at ang mga utos ng matanda, halos naubos na ang aking lakas. Nakatapos na akong patulugin ang sanggol at nagpapahinga na ako nang lumabas si Teresita mula sa kanyang kwarto. "Maria! Pumasok ka dito!" Tinawag niya ako. Masakit ang likod ko ngayon. At gusto kong kumain ng matamis na sabaw. Bumaba ka sa kusina at magluto ka ng isang mangkok para sa akin. Tiyakin mong malambot ang lotus seeds. Tiningnan ko ang orasan at tamad akong sumagot, "Opo." Pero gabi na. Masama po ang pagkain ng matamis sa kalusugan. "Ako ang kakain, hindi ikaw, kaya huwag kang mag-alala." Galit na sabi niya. "Gawin mo na lang ang sinasabi ko." "Ang dami mong sinasabi." "Dali, baka hindi na ako makatulog." Wala akong sinabi, bumaba lang ako sa kusina. Sinadya kong hindi buksan ang malaking ilaw at isang mahinang dilaw na ilaw lang ang nakabukas. Ang aking anino ay mahaba sa sahig at mukhang pagod at nanghihina. Habang naghahanap ako ng lotus seeds, lumabas si Carlos mula sa kanyang kwarto. Siguro ay gusto niyang uminom ng tubig. Natigilan siya nang makita niya ako na nasa kusina pa sa oras na yon. "Maria, bakit hindi ka pa natutulog?" Tanong niya na may pagtataka. Nagulat ako at humarap na may mukhang naguguluhan. "Nagluluto po ako ng matamis na sabaw para kay Lola." Sabi niya ay hindi siya makatulog. Tiningnan ni Carlos ang sabaw na niluluto sa kalan at pagkatapos ay ang aking maputla at pagod na mukha. Nanahimik siya ng sandali at pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas kaysa sa dati na maririnig ng mga tao sa loob ng kwarto. "Ina! Lumabas ka dito, may tatanungin ako sa'yo." Si Teresita ay nasa loob ng kwarto, nanonood sa kanyang telepono. Narinig niya ang kanyang anak na tinatawag siya, kaya lumabas siya na may masamang mukha. "Bakit ka nag-iingay? Gabi na at hindi mo ba ako hahayaang matulog? Bakit mo pinagluto si Maria sa oras na ito?" Walang takot na tanong ni Carlos. "Hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho siya buong araw? Kailangan niyang magpahinga para may lakas siya para alagaan ang iyong asawa at anak." Natigilan si Teresita sa pag-ugali ng kanyang anak. Nauutal siya eh. "Hindi ako makatulog. Humiling lang ako sa kanyang magluto ng matamis na sabaw. Hindi naman ito malaking bagay. Siya ay kasambahay. Nagbabayad tayo sa kanya, kaya kailangan niyang gawin yan. Pero nagbabayad tayo sa kanya para alagaan si Elena at ang anak ko, hindi para paglingkuran ka." Galit na sabi ni Carlos. Ang lahat ng kanyang galit ay lumabas na. "Tingnan mo ang sarili mo. Inaagawan mo ng pagkain ng iyong manugang, pinaglingkuran ka ng kasambahay, at hindi mo siya hinahayaang magpahinga. Naisip mo ba ang kalusugan ng iyong asawa at anak? Kung magkasakit si Maria, sino ang mag-aalaga sa iyong apo? O ikaw ang mag-aalaga?" Ang mga salita ni Carlos ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Teresita. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang masunurin na anak ay nagsasabi ng ganoon sa kanya. Nagsimula siya sa kanyang lumang palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang boses ay nagreklamo, "Naku, Diyos ko. Ang malas ko sa pagpapalaki sa iyo. Ngayon, dahil sa iyong asawa, dahil sa isang tagalabas, sinasabi mo yan sa akin." Pero sa pagkakataong ito, hindi na gumana ang kanyang luha. Sobrang pagod na si Carlos. Humarap siya sa akin, at sinabi niya ng malinaw, "Maria, mula ngayon, hindi mo na kailangang gawin ang kahit na anong bagay para sa nanay ko. Ilabas mo ang lahat ng damit niya sa washing machine. Kung gusto niyang kumain, magluto siya mag-isa. May isa ka lang na trabaho, at iyon ay ang pag-aalaga sa aking asawa at anak. Narinig mo ba ako?" Yumuko ako at mahina kong sinabi, "Opo." "Pero hindi ba't mali?" "Walang pero. Ito ang bahay ko at ako ang may karapatan na magdesisyon. Kung hindi ka masaya, maaari kang bumalik sa probinsya." Ang huling pangungusap ni Carlos ay isang matinding sampal kay Teresita.
Namatay siya sa galit, ang kanyang bibig ay nakanganga at walang masabi. Ang tubig ay umapaw na sa baso. Mula sa sandaling ito, ang kanyang kapangyarihan sa bahay na ito ay nagtapos na. Dahil sa mga sinabi ng kanyang anak at ang pagkawala ng lahat ng kanyang mga karapatan, galit na galit siya sa akin. Sa kanyang mga mata, ako ang may kasalanan sa lahat. Isang iaswang ina humiwalay sa kanyang anak sa kanya. Ang galit na iyon ay hindi naging mga reklamo o maliliit na utos. Ito ay naging isang masamang balak. Ang layunin niya ay malinaw, kailangan niya akong paalisin sa bahay na ito sa anumang paraan. At para magawa niya yon, tinarget niya ang pinakamahina at pinakamahina, ang kanyang apo. Nagsimula siyang kumilos ng patago. Ilang araw bago yon, dahan-dahan kong sinabi kay Carlos, "Carlos, palaging umiiyak ang anak mo sa gabi, at kung minsan ay pagod ako at nakakatulog. Kaya siguro maglagay ka ng isang maliit na kamera sa kwarto ng anak mo. Para kapag nasa trabaho kayo, mapapanood nyo ang inyong anak, at kung may mangyari, malalaman nyo agad, at magiging kalmado din ako." Naisip ni Carlos na maganda ang ideyang iyon, at dahil sa kanyang pagka-guilty sa kanyang asawa at anak at ang pag-aalala para sa kanilang kaligtasan, sumang-ayon siya. Bumili siya ng isang maliit na hidden camera na maaaring konektado sa telepono at inilagay sa isang sulok ng kwarto. Hindi alam ni Teresita na mayroon na ang kamera na yon. Naisip niya na walang makakakita sa kanyang mga ginagawa. Isang tanghali, habang busy ako sa pagluluto sa kusina, at natutulog si Elena dahil sa pagod, pumasok si Teresita sa kwarto ng sanggol. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna, at ang kanyang katawan ay nakabalot at natatakpan ng maayos. Tumingin siya sa paligid, at nang wala siyang nakita, lumapit siya ng tahimik. Dahan-dahan niyang inalis ang balot ng kanyang apo at inalis ang kumot. Hindi pa tapos, binuksan niya ang bintana ng kwarto para ang malamig na hangin ay pumasok. Ang bata ay nagising ng biglaan, at gumalaw ng hindi komportable at pagkatapos ay natulog ulit. Tiningnan niya ang kanyang trabaho ng sandali. Isang nakakalokong ngiti ang lumabas sa kanyang bibig at pagkatapos ay bumalik siya sa labas na parang walang nangyari. Sa gabing iyon, nang tiningnan ko ang sanggol, nagsimula siyang bumahin at nagkaroon ng lagnat. Nagulat ako nang hinawakan ko ang kanyang noo at napakainit. Mabilis kong kinuha ang bata, binalot siya ng mahigpit at sumigaw ako kay Elena. "Elena! Elena! Mataas na ang lagnat ng anak mo." Nagising si Elena at ang lahat ay naguguluhan. Tumakbo si Teresita mula sa sala at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. "Naku, Diyos ko! Anong nangyari sa apo ko? Maria! Paano mo inaalagaan ang anak ko? Gusto mo ba siyang patayin?" Habang sumisigaw, itinuro niya ang kanyang daliri sa akin at isinisi ang lahat sa akin. Ang plano niya ay kalahating nagtagumpay, nagkasakit ang bata, at ako ang unang pinaghihinalaan, ang yaya na may pangunahing responsibilidad. Mabilis naming dinala ang bata sa Manila Children's Hospital. Ang doktor ay naghinala na may sakit sa respiratory system ang bata dahil sa sipon. Inireseta niya ang pagpasok sa ospital para sa pag-obserba at paggamot. Nang nakita niya ang kanyang anak na may oxygen at natatakpan ng mga tubo, umiyak si Elena. Si Carlos naman ay natigilan, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Habang naguguluhan ang lahat, nagpanggap si Teresita na isang lola na nag-aalala sa kanyang apo. Umiyak siya, nagreklamo, at hindi niya nakalimutan na itinuro ang kanyang daliri sa akin. Lahat ay kasalanan ng walang silbing yaya na ito. Sabi niya nang may galit, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Nakikita ko na siya ay may masamang hangarin sa aking apo. "Anak ko, bakit ka naniwala sa isang tagalabas at nagdala ka ng sakit sa bahay na ito?" Naguguluhan si Carlos. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Kahit na pinagtanggol niya ako noon dahil sa kanyang anak, hindi siya maaaring maging matatag. Alam ko na dumating na ang desisyon. Hindi ako nagpaliwanag at hindi ako nakipag-away. Hinintay ko si Teresita na matapos magsalita. Huminga ako ng malalim at tumingin ako ng diretsyo kay Carlos. Ang aking boses ay kalmado pero matatag. "Carlos, bago mo ako parusahan, maaari ba akong magtanong sa'yo? Bakit palaging nagpadala si Teresita ng mga larawan ng bata na walang damit sa isang matandang kapitbahay na nagngangalang Lolo Dante sa ibaba?
Ang tanong ko ay parang kidlat at ang lahat ay natigilan. Humarap si Carlos sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay hindi makapaniwala. Ina! Totoo ba ang sinasabi ni Maria? Anong Lolo Dante? Nagulat si Teresita, ang kanyang mukha ay puting-puti. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong pinadalhan ng larawan. Hindi ko kilala si Lolo Dante. Hindi mo kilala? Tumawa ako ng may pang-aasar. Hindi mo kilala, pero palagi kayong naglalakad sa labas na magkasama. Hindi mo kilala, pero nagmamayabang ka sa kanya na ang apo mo ay maputi at mataba, at nagpadala ka pa sa kanya ng larawan habang naliligo ang apo mo. Alam mo ba kung sino si Dante? Humarap ako kay Carlos at ang aking boses ay naging seryoso. Carlos, hindi ka maniwala sa akin, pero subukan mong magtanong sa mga dating kapitbahay sa kondo na tinitirhan ni Dante. Tanungin mo kung bakit siya lumipat dito. Tanungin mo kung mayroon siyang kriminal na record. Ang aking kumpiyansa at ang malinaw na detalye sa aking mga sinasabi ay nagpilit kay Carlos na maniwala. Alam niya na hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano. Si Teresita naman ay nagpapanik na. Hindi niya inakala na ang kanyang mga patagong ginagawa ay malalaman ko. Naisip niya na nagmamayabang lang siya sa kanyang apo sa isang matandang lalaki na mukhang mayaman at mabait. Hindi niya inakala. Habang nauutal pa si Teresita, ibinigay ko ang huling bomba. Carlos, naaalala mo ba ang kamera na inilagay mo sa kwarto ng anak mo? Buksan mo ang iyong telepono at tingnan mo ang video kaninang alas negatibo 1:00 ng tanghali. Malalaman mo kung sino ang tunay na gustong saktan ang iyong anak. Nang narinig ako na binabanggit ang kamera, nagbago ang mukha ni Teresita, mula sa puti ay naging abo. Nanginginig siya na parang nakakita ng multo. Walang pag-aalinlangan, agad-agad na kinuha ni Carlos ang kanyang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang binuksan niya ang kamera api. Hinintay din ni Elena at lumapit siya sa telepono ng kanyang asawa. Ang video ay nagsimula at ang lahat ay malinaw. Ang larawan ni Teresita na tahimik na pumasok sa kwarto at tumingin sa paligid. Ang larawan niya na lumapit sa kuna at dahan-dahang tinatanggal ang kumot at balot ng kanyang apo. Ang eksena kung saan binuksan niya ang bintana para pumasok ang hangin. Lahat ng kanyang mga ginawa ay dahan-dahan at may plano. Ang kanyang nakakalokong ngiti nang natapos niya ang kanyang trabaho ay na-record ng malinaw ng kamera. Walang masabi si Carlos at Elena. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Ang lola na palagi nilang iniisip na nagmamahal sa kanyang apo ay siya pala ang gustong saktan ang bata para lang sa isang masamang plano. Isinara ni Carlos ang telepono at ang kanyang katawan ay nanginginig pero hindi dahil sa takot kundi sa galit. Isang matinding galit ang lumalabas sa kanya. Walang sabi-sabi, tinawagan niya ang kanyang kaibigan na pulis. Sa ilang pag-uusap, sa loob lang ng kalahating oras, ang katotohanan tungkol kay Dante ay nailabas. Tulad ng sinabi ko, siya ay may kriminal na record ng child abuse at nasa kulungan siya ng ilang taon at bago lang siyang lumabas. Lumipat siya sa kondo na ito para tumakas sa kanyang mga kakilala. Ang katotohanan na ito, kasama ang video, ay dalawang matinding suntok na sumira sa imahe ng kanyang iginagalang na ina sa kanyang puso. Naintindihan na niya ang lahat. Ang kanyang ina ay hindi lang makasarili at matakaw, kundi siya ay isang masama at walang awa. Handa siyang isakripisyo ang kalusugan, o kahit na ang buhay ng kanyang apo para lang sa kanyang layunin. Humarap si Carlos at lumakad patungo sa kanyang ina. Umatras si Teresita, ang kanyang bibig ay nauutal, Carlos. Anak. Makinig ka sa akin. Gusto ko lang siyang takutin. Wala akong intensyon na saktan ang apo mo. Pero ang kanyang mga paliwanag ay huli na. Ang galit ng isang ama ay umabot na sa rurok. Manahimik ka! Ang sigaw ni Carlos ay umalinggaw sa tahimik na hallway ng ospital na pumutol sa pagsusumamo ni Teresita. Hindi pa siya kailanman nagtaas ng boses sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay namamaos sa galit at ang kanyang mga mata ay namumula. Lumapit siya at kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Teresita. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Ipaliwanag mo kung bakit sinadya mong saktan ang iyong apo, ang bata na wala pang 1 buwan, o ipaliwanag mo kung bakit nagpadala ka ng larawan ng aking anak sa isang lalaki na may kriminal na record ng child abuse.
Ang bawat salita niya ay parang martilyo na bumabagsak. Nang hina si Teresita, ang kanyang mukha ay walang dugo. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang anak na ganoon. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang masunurin na anak, kundi tingin ng isang mabangis na hayop na nagpoprotekta sa kanyang anak. Alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Alam mo ba na inilagay mo ang aking anak sa panganib? Dahil sa iyong katangahan at kasamaan. Para lang paalisin ang isang kasambahay, handa mong isakripisyo ang kaligtasan ng iyong apo. Ipinakita ni Carlos ang video sa kanyang ina. Tingnan mo ang mukha mo. Ito ba ang ina na iginagalang ko sa loob ng maraming taon? Isang walang awa na lola na saktan ang kanyang apo. Hindi siya umiyak pero ang sakit at pagkabigo ay malinaw sa bawat salita. Si Elena ay nakatayo sa tabi niya, umiiyak pero wala siyang sinabi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawa, isang tahimik na pag-aliw. Alam niya na sa sandaling ito, kailangan niyang harapin at resolbahin ang demonyo sa kanyang puso, ang demonyo na tinatawag na bulag na pagmamahal. Tahimik akong nakatayo sa isang sulok, pinapanood ko ang lahat. Ang palabas ay umabot na sa rurok, at ang pangunahing aktor ay hindi na ako, kundi si Carlos. Siya ay nagtatanggal na ng kurtina ng katotohanan na sinadya niyang hindi makita sa loob ng maraming taon. Mula ngayon, sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay malinaw at malamig. Hindi ka na pwedeng lumapit sa aking anak. Kahit isang hakbang. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mas kalmado, pero may bakas pa rin ng pagod. Salamat, Maria. Kung wala ka, hindi ko alam kung kailan kami lolokohin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, at hinila siya sa isang sulok, ang kanyang boses ay mahina, pero sapat para marinig ko. Hindi ko ito ipaparating sa pulis dahil gusto kong magbigay sa iyo ng huling karangalan. Pero hindi na ito matatapos dito. Umuwi ka na at huwag kang gagawa ng kahit na anong kalokohan. Sabi niya at umalis at hindi na tumingin sa ina na nagpalaki sa kanya. Nakatayo si Teresita sa hallway, ang kanyang matanda at kulubot na mukha ay basa sa luha, sa takot at sa kahihiyan. Talo na siya. Isang malaking pagkatalo. Ang bata ay kailangang manatili sa ospital ng ilang araw para maobserbahan. Ang hangin sa bahay ay naging mabigat. Ganap na nakahiwalay si Teresita. Si Carlos at Elena ay pumupunta sa ospital at halos wala silang sinasabi sa kanya. Ginagawa ko lang ang aking trabaho, pagluluto, paglilinis at tinuring ko siyang parang hangin. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa mga salita. Dahil nawala ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang anak ay malamig sa kanya, si Teresita ay naging parang isang hayop na nasa isang sulok. Ang galit sa kanyang puso ay lumalaki. Naisip niya na siya ay biktima, at ang kanyang manugang at ang kasambahay ay nagtulungan para sirain ang kanyang relasyon sa kanyang anak. Hindi niya na ako pwedeng atakihin o saktan ang kanyang apo, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang huling at pinakamalaking armas, tsismis at pagdududa. Ang layunin niya ay ang dignidad ni Elena at ang pagiging apo ng bata. Isang gabi, habang nasa ospital pa sina Carlos at Elena, umupo si Teresita sa sala, may hawak na telepono, at nagpanggap na tumatawag sa isa sa kanyang 3 anak na babae. Naglilinis ako ng sahig na malapit, at narinig ko ang lahat ng malinaw. Hello, anak, si mama ito. Nagsimula siyang umiyak, ang kanyang boses ay humihikbi. Nahihirapan ako, anak. Hindi ako masaya dito. Si Carlos, dahil may asawa na siya, hindi na niya ako iniisip. Nakikinig siya sa asawa niya, kinakampihan niya ang asawa niya. Ano man ang sabihin ko, hindi siya naniniwala. Huminto siya, at pagkatapos ay nagsalita ng mas mahina, pero sinadya niyang iparinig sa akin. Pero nakikita ko na ang manugang ko ay kakaiba. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay noon, pero ang anak niya ay hindi mukhang Carlos. Ang mga tao ay nagsasabi na ang apo ay mukhang tito o tita, pero ang bata na ito ay mukhang kakaiba. Wala lang, sinasabi ko lang. Pero ang buhay ay mahirap, anak. Pagkatapos niyang sabihin yon, pinatay niya ang tawag. Pero alam ko na hindi ito isang normal na tawag. Nakita ko na pindot niya ang i-record. At, ilang segundo lang, sa family chat ng pamilya ni Carlos, lumabas ang isang voice note na 1 minuto ang haba. Ang voice note ay galing sa telepono ni Teresita. Agad-agad, ang chat group na para sa pagtatanong kung kumusta sila ay naging tahimik at pagkatapos ay naging maingay.
Ang mga kapatid at tito ni Carlos ay nagsimulang mag-react. Anong sinasabi ni Mama? Anong nangyayari? At mula sa mga tanong, nagsimula na silang mag-isip-isip. Naku, Diyos ko, kung hindi ka mukha, kailangan niyang tingnan. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga manugang ngayon. Si Teresita ay naglagay ng apoy sa tuyong dayami. Alam niya na ang utang na loob at ang pressure mula sa pamilya ay ang dalawang pinakamalaking tanikala na nakakabit kay Carlos. Gusto niyang gamitin ang kanyang pamilya para magbigay ng pressure, para pilitin ang kanyang anak na kumampi sa kanya. Isang masamang galaw. Nang umuwi sina Carlos at Elena mula sa ospital sa gabi, nakita nila ang dose-dose ng missed calls at text mula sa kanilang mga kamag-anak. Nang buksan nila ang family chat, natigilan sila. Ang voice note ni Teresita ay nandoon pa rin, kasama ang daan-daang malisyosong komento mula sa mga taong tinatawag nilang ikamag-anak. Galit na galit si Carlos at gusto niyang kumprontahin ang kanyang ina, pero hinila ni Elena ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin na may mga matang humihingi ng tulong. Alam ko na kailangan ko ng kumilos. Sinenyasan ko si Elena na pumasok sa kwarto at dahan-dahan kong sinabi ang aking plano. Sa pagkakataong ito, hindi tayo pwedeng maging defensive, kailangan nating umatake, at kailangan nating umatake sa lugar kung saan pinakamahina si Carlos, ang banta ng pagkasira ng pamilya. Huminga ng malalim si Elena. Sobra na siyang pagod sa pagiging matyaga. Sige, naintindihan ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kinabukasan, pagkatapos magising ni Carlos, inilagay ni Elena sa mesa ang isang papel. Divorce paper, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na nakakatakot. Nilagdaan ko na, lagdaan mo na. Natigilan si Carlos. Anong sinasabi mo? Bakit ka magda-divorce? Hindi ko na kaya pang mabuhay. Sinimula ni Elena ang kanyang palabas, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay totoo. Hindi ako makakabuhay sa isang bahay kung saan ang aking biyenan ay nagdududa sa aking pagkatao. Ang mga kamag-anak ng aking asawa ay sinisiraan ako at ang aking anak. Hindi siya maaaring lumaki na may malaking kasalanan na hindi siya anak ng kanyang ama. Itinuro niya ang kanyang telepono kung saan ang mga text sa chat group ay nandoon pa rin. Tingnan mo. Lahat ng kamag-anak mo ay pinagtatawanan ako at nagdududa sa iyong anak. Tiniis ko ang iyong ina, kaya kong maging matyaga, pero kapag ginulo nila ang aking anak, hindi ko ito mapapatawad. Tumayo siya, ang kanyang boses ay matatag. Ngayon, dadalhin ko ang anak ko sa DNA test, hindi para patunayan sa iyong ina o sa iyong mga kamag-anak, kundi para ibalik ang kalinisan ng pangalan ng aking anak, at para magkaroon ako ng sapat na ebidensya para makuha ang karapatan sa anak sa korte. Pagkatapos makuha ang resulta, magtatapos na tayo. Dadalhin ko ang anak ko mula dito, sa isang lugar kung saan walang sinuman ang makakasakit sa kanya. Ang bawat salita ni Elena ay parang martilyo na bumabagsak sa puso ni Carlos. Hindi pa niya kailanman naisip ang ganitong sitwasyon, mawawala ang kanyang asawa at higit sa lahat, ang kanyang anak. Ang takot na yon ay mas malaki kaysa sa anumang pressure mula sa kanyang pamilya. Hindi ako makikipag-divorce. Sigaw ni Carlos. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Elena, huwag mong gawin yan, nagsusumamo ako sa'yo. Kaya anong gagawin mo? Direktang tanong ni Elena, tiningnan niya ang kanyang asawa sa mata. Hanggang kailan mo hahayaang pahirapan ka ng iyong ina at mga kamag-anak? Pumili ka. Ang iyong ina o ang iyong asawa at anak. Sa pagkakataong ito, kailangan mong magdesisyon. Ang galaw na ito ay nagpilit kay Carlos na magdesisyon. Kailangan niyang gumawa ng isang huling desisyon, isang desisyon na magtatakda ng kanyang hinaharap. Nakatayo si Carlos nang hindi gumagalaw sa sala, ang divorce paper sa mesa ay parang nasusunog na bagay. Ang pag-uusap nila ni Elena ay nagtulak sa kanya sa bingit. Tumingin siya sa kwarto ng kanyang ina, kung saan nagpapanggap si Teresita na natutulog pero nakikinig siya. Ang galit, ang sakit, ang pagkabigo, at ang mga alaala ng paghihirap mula sa kanyang pagkabata ay lumabas at sumabog. Wala siyang sinabi kay Elena at tahimik siyang lumapit, binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Nagulat si Teresita at mabilis niyang isinara ang kanyang mga mata. Huwag kang magpanggap. Ang boses ni Carlos ay malamig. Pumasok siya at isinara niya ng malakas ang pinto. Gusto niya na silang dalawa lang ang mag-uusap.
Masaya ka na ba? Nagsimula siya, ang kanyang boses ay hindi na galit kundi puno ng pagod. Itinulak mo ang iyong anak sa dulo. Ang aking asawa at anak ay aalis na at ang pamilya ko ay masisira na. Masaya ka na ba? Tumayo si Teresita at nagsimula sa kanyang pamilyar na palabas. Anong sinasabi mo? Wala akong ginawa. Ang iyong asawa ang gumawa nito. Gusto niyang iwan ka. Tama na. Pinutol siya ni Carlos. Ayaw ko nang marinig ang iyong mga kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa iyong mga kasinungalingan. Umupo siya sa silya sa tapat ng kama, at ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretsyo sa ina na nagpalaki sa kanya. Ngayon, gusto kong magtanong sa iyo, minahal mo ba talaga kami? Ang tanong niya ay nagpatigil kay Teresita. Mula noong bata pa ako, sinabi mo sa akin na ikaw ay nabalo, at naghirap ka sa pagpapalaki sa 4 na anak, at kailangan naming magbayad ng utang na loob. Sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig. Naniwala ako sa iyo. Palagi akong nagsisikap na maging masunurin na anak. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko sa iyo. Bumili ako ng bahay at gusto ko na manirahan ka sa amin. Naisip ko na ito ay responsibilidad, ang pagiging anak. Pero mali ako. Nagpatuloy siya at ang sakit sa kanyang boses ay mas lalong naging malinaw. Hindi mo kami pinalaki ng may pagmamahal. Pinalaki mo kami na parang isang investment. Ang aking 3 kapatid ay nagtrabaho ng husto bago sila mag-asawa at ibinigay nila ang lahat ng kanilang pera sa iyo. Kinuha mo ang pera na yon para magtayo ng bahay, para bumili ng ginto, para magyabang sa mga tao. Pero nang mag-asawa ang aking mga kapatid, binigyan mo ba sila ng kahit na anong pera? O sinabi mo lang na ang mga anak na babae ay pag-aari ng iba, at ang mga anak na lalaki ay ang pinakamalaking investment mo? Gusto mong manatili ako sa tabi mo habang buhay. Hindi mo gusto na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Nagsiselos ka kay Elena dahil kinuha niya ako mula sa iyo. Gumawa ka ng lahat ng paraan para pahirapan siya, para paghiwalayin kami. At nang hindi mo nagawa, handa ka nang saktan ang iyong sariling apo. Tumayo si Carlos at naglakad sa kwarto. Ang aking pagiging masunurin ay bulag. Dahil sa pagiging masunurin ko, sinasaktan ko ang aking asawa at anak at sinasaktan ko ang aking sarili. Sinubukan kong maging balanse pero hindi ko kaya. Sa isang banda ay pagmamahal at sa kabilang banda ay pagiging makasarili at masama. Pagod na ako, ina. Pagod na ako. Ang kanyang pag-amin ay hindi isang parusa, kundi isang kalayaan. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa pasanin na dinala niya sa loob ng maraming taon. Nalaman niya na ang pagiging masunurin ay hindi bulag na pagsunod, kundi paggalang na batay sa pagmamahal at katuwiran. Ang mga bagay na yon ay wala sa kanyang ina. Pagkatapos ng tapat na pag-uusap sa kanyang ina, lumabas si Carlos sa kwarto. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi isang malamig na determinasyon. Nagdesisyon na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang family chat group na maingay. Walang mahabang paliwanag, nag-type siya ng isang mahaba at malinaw na mensahe. Para sa lahat. Ito si Carlos. Ang pamilya ko ay may maraming problema kamakailan. Ngayon, gusto kong linawin ng minsan. Una, ang aking asawa, si Elena, ay ang taong mahal ko at pinili ko. Siya ay isang mabuting asawa, isang magandang ina. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Pangalawa, ang apo ng lahat, ang aking anak ay ang aking dugo. Sino man ang nagdududa sa pagiging apo ng aking anak, sinasiraan nila ako at ang aking maliit na pamilya. Pangatlo, ang lahat ng pagdududa at problema ay kagagawa ng aking ina. Siya ay gumawa ng mga mali at hindi katanggap-tanggap na mga bagay, at kahit na naglagay ng panganib sa kalusugan ng bata. Mayroon akong sapat na ebidensya para sa aking mga sinasabi. Kaya, nagdesisyon ako na mula ngayon, ako ang may responsibilidad na magbigay sa aking ina ng kanyang mga pangangailangan. Bawat buwan, magpapadala ako ng 6,000 pesos para sa kanyang mga gastusin. At, hindi na kami magsasama at puputulin ko ang lahat ng komunikasyon. Kailangan kong protektahan ang aking maliit na pamilya, protektahan ang aking asawa at anak mula sa mga masasakit na bagay. Ang aming problema sa pamilya ay kami lang ang magreresolba. Sana ay hindi kayo makialam. Sino-sino man ang tunay na nagmamahal sa akin,
at sa aking apo, sana ay respetuhin niyo ang desisyon na ito. Salamat sa lahat. Nang ipinadala ang mensahe, ang buong chat group ay sumabog. Isang tita ay nagsimulang magsalita, ang kanyang boses ay mapagkunwari, Carlos, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Siya ay iyong ina. Sino ang puputol ng koneksyon sa kanyang ina? Wala ka talagang utang na loob. Sa sandaling iyon, nakaupo ako sa tabi ni Elena, hawak ang kanyang telepono. Sa kanyang pahintulot, sinagot ko siya sa ngalan niya. Isang linya lang na ipinadala mula sa account ni Elena. Salamat po sa inyong pag-aalala. Pero sa tingin ko, ang mga problema sa pamilya ay dapat na sa pamilya lang, lalo na kung may mga bagay na kapag nailabas sa publiko ay makakaapekto sa reputasyon ng buong pamilya. Ang aking makahulugang pahayag ay agad na nagkaroon ng epekto. Batas? Makaapekto sa reputasyon ng pamilya. Ang mga kamag-anak ay biglang tumahimik. Sila ay matalino para intindihin na ang ilang mga bagay ay lumampas na sa mga ordinaryong problema ng biyenan at manugang. Ang nakatagong banta na ilantad ang pagtatangka ni Teresita na saktan ang kanyang apo at ang kanyang pakikipag-usap sa isang taong may criminal record ay nagpatahimik sa lahat. Ang chat group ay naging tahimik. Opisyal na pinutol ni Carlos ang huling tanikala. Ang laban ay natapos na. Sinabi at ginawa. Kinabukasan, naghanap na si Carlos ng bahay para sa kanyang ina. Hindi na niya gustong sayangin ang kahit na anong araw. Naghanap siya ng isang maliit, malinis na apartment sa ibang lugar, malayo sa kanilang bahay. Binayaran niya ang renta ng 6 na buwan at bumili ng ilang basic na gamit. Nang umuwi siya at sinabi niya kay Teresita, nagsimula siyang magdrama at umiyak. Naku, Diyos ko! Nahihirapan ako. Pinalaki ko ang aking anak at ngayon ay pinapaalis niya ako. Gumulong siya sa sofa at sumigaw ng malakas. Gusto mo bang mamatay ako para matuwa ka? Sige, mamatay ako para sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Carlos. Sanay na siya sa mga luha at salita na yon. Tumayo lang siya at hinintay siyang matapos sa pagsigaw at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, inayos ko na ang lahat. Bukas, may darating na sasakyan para dalhin ang iyong mga gamit. Ihanda mo ang iyong mga kailangan. Nang nakita niya na hindi na siya makakilos, nagdesisyon si Teresita na magpabagal. Nagsimula siyang gumawa ng mga dahilan. Matanda na ako, palagi akong may sakit. Mahirap lumipat, hindi ako makakagalaw. Pagkatapos ay sinabi niya, ang dami kong gamit, paano ko lilipat yan sa loob ng isang araw? Kailangan dahan-dahan. Ito ang oras para kumilos ako. Inaasahan ko na ang sitwasyong ito. Huwag po kayong mag-alala. Lumapit ako, umiti at sinabi, tumawag po ako ng all-in-one moving service. Darating sila para i-transport at ayusin ang lahat ng iyong mga gamit sa bagong bahay. Kailangan mo lang sabihin sa kanila kung anong mga gamit ang kailangan mong dalhin. Hayaan mo na kami ni Carlos ang mag-asikaso sa lahat. Pagkatapos ay inilagay ko sa mesa ang isang detalyadong listahan ng mga kailangang gawin, mula sa pag-uri-uriin ng mga gamit, pag-impake hanggang sa pakikipag-usap sa mga mover. Lahat ay naplano ng maayos at walang butas para magamit niya para magpabagal. Tiningnan ako ni Teresita, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Alam niya na ang lahat ng kanyang mga plano ay nasira ko. Wala na siyang dahilan para manatili. Kinabukasan, dumating na ang mga mover. Tiningnan ko sila ng maayos. Umupo si Teresita sa isang sulok, ang kanyang mukha ay mabigat, pero wala siyang magawa. Sinadya niyang ituro ang kung saan-saan, at pahirapan ang mga empleyado, pero naayos ko ang lahat. Sa isang umaga lang, ang lahat ng gamit ni Teresita ay napak at naipasok na sa truck. Sa huli, siya na lang ang natira sa walang laman na kwarto. Pumasok si Carlos at binigyan siya ng isang maliit na bag. Ito ang iyong allowance sa buwan na ito. Kasama na rin ang kaunting pera para sa mga kulang na gamit. Ang address ng bagong bahay ay nasa text ko na sa iyo. Sumakay ka na lang sa taxi. Kailangan kong manatili sa bahay para alagaan ang aking asawa at anak. Sabi ni Carlos at umalis nang walang pag-aalinlangan. Tiningnan ni Teresita ang kanyang anak na umalis, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Siya ay pinalabas na sa kanyang kaharian na sinikap niyang itayo. Dahil sa pagpapalaya sa kanya, hindi ito tinanggap ni Teresita.
Ang galit niya sa kanyang manugang at lalo na sa akin ay umabot na sa rurok. Dahil hindi niya na ako pwedeng atakihin ng diretsyo, nag-isip siya ng isang mas masamang taktika, tsismis at pagdududa. Ang kanyang layunin ay ang dignidad ni Elena at ang dugo ng bata. Nagsimula ang kanyang plano sa lumang subdivision. Tuwing hapon, umuupo siya sa bench sa labas, kung saan nagkukwentuhan ang mga babae. Nagsimula siyang magreklamo, umiiyak, at gumawa ng isang malungkot na kwento tungkol sa kanyang sarili. Mga ate, ang hirap ng buhay ko. Humihikbi siya. Isang anak na lalaki lang ang mayroon ako, at lumipat ako mula sa probinsya para alagaan ang aking anak at apo. Pero ang manugang ko ay masama. Sinabi niya sa aking anak na paalisin ako sa bahay. Kumuha pa siya ng yaya at nagtulungan sila para apihin ako. Ang yaya na iyon ay mukhang mabait, pero ang totoo ay tamad siya, walang silbi, at nagnanakaw. Nang sinabi ko ito, kinampihan siya ng aking manugang, at sinabi niya na ako ay mapanuri. Anong klaseng dahilan iyon? Sinabi niya ang lahat ng may damdamin, at ang kanyang mga luha ay nagpakita na sinsero siya. Inaasahan niya na ang mga tsismis na ito ay kakalat sa buong kondo, para hindi na makapagtaas ng ulo sina Elena at ako. Pero mali siya. Hindi niya alam na mula noong unang araw na nagtrabaho ako, mayroon na akong sariling plano. Ang trabaho ko ay hindi lang sa loob ng bahay. Naintindihan ko na ang mga kapitbahay ay isang napakahalagang puwersa. Bawat araw, gumawa ako ng oras para bumuo ng relasyon. Nang makita ko ang security guard, palagi akong ngumingiti at bumabati. Kung minsan ay binibigyan ko siya ng sigarilyo at inumin. Nang makita ko ang cleaner, hindi ko nakakalimutan na magpasalamat. Kung minsan ay tinutulungan ko siya. Nang makita ko ang mga kapitbahay, palagi akong magalang at masaya. Kung may kailangan sila, tumutulong ako agad. Nagbahagi din ako ng mga tips sa pag-aalaga ng bata at mga masasarap na resipe. Dahan-dahan, bumuo ako ng isang napakagandang imahe sa mata ng lahat, isang masipag, magaling, mabait at mapagkakatiwalaan na yaya. Kaya, nang sinimulan ni Teresita ang kanyang paninira, walang sinuman ang naniwala sa kanya. Bakit? Tanong ng isang kapitbahay. Mukhang mabait si Maria. Bumabati siya sa lahat at tumutulong siya sa mga tao. Tama, sabi ng isa pa. Ang anak ko ay nagkaroon ng lagnat kamakailan, at si Maria ang nagturo sa akin ng paraan para mawala ang lagnat gamit ang mga halaman. Nakikita ko na inaalagaan niya ng mabuti ang anak ni Carlos at Elena. Paano siya magiging walang silbi? Mayroon pa nga ang nagsabi, ate, baka nagkakamali ka lang. Sa tingin namin ay mabait si Maria, at mabait din si Carlos at Elena. Hindi nila gagawin yon sa kanilang ina. Ang mga sinabi ni Teresita ay hindi lang walang silbi, kundi ito ay naging kabaliktaran. Ang mga tao ay nagsimulang magduda sa kanya. Ang kanyang paninira ay ganap na nabigo. Nang nakita niya na ang kanyang plano ay nabigo, at ang mga kapitbahay ay nagdududa sa kanya, mas lalo siyang nagalit. Ang galit na iyon ay walang mapuntahan, kaya nawalan siya ng kontrol. Isang hapon, habang nakaupo siya sa bench at nagrereklamo tungkol sa masamang manugang at masamang yaya, may ilang kapitbahay ang nabuwisit. Ate, pamilya mo yan, umuwi ka na at ayusin mo. Sabi ng isang tao. Palagi ka nalang umiiyak dito. Pagod na kaming makinig. Ang sinabi niya ay parang apoy na sumunog sa gasolina. Agad-agad na tumayo si Teresita, itinuro ang kanyang daliri sa babae, bakit? Anong alam mo? Baka binigyan ka ng pera ng babaeng iyon kaya kinakampihan mo siya. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat. Ang mga kapitbahay naman ay hindi rin papatalo. Agad-agad silang tumayo at nakipag-away. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang sinasabi namin ay ang katotohanan, hindi kami kumakampi. Matanda ka na, pero ang ugali mo ay masama. Ang pagpapalaya sa iyo ng iyong anak ay nararapat lang. Ang away ay lumala. Si Teresita ay parang baliw at gusto niyang saktan ang mga taong nakikipag-away sa kanya. Ang mga tao ay nagtulungan para awatin sila. Ang eksena ay naging magulo. At, syempre, inaasahan ko na ang sitwasyong ito. Mula sa balkoni ng ika-15 palapag, ang aking telepono ay na-record ang lahat ng malinaw. Mula sa mga masasamang salita ni Teresita hanggang sa kanyang pagiging walang silbi.
Nang lumala ang away, ang barangay chairman at ang security ng building ay tumakbo para awatin sila. Ang lahat ay naging tahimik nang may tumawag sa istasyon ng pulis. Nang dumating ang pulis, hiniling nila sa lahat na pumunta sa istasyon para magbigay ng pahayag. Patuloy na nagpapanggap si Teresita na siya ay biktima, pero sa sandaling iyon, lumabas ako. Magandang araw, mga pulis. Sabi ko ng kalmado. Ako po ay nagtatrabaho sa pamilya ni Carlos at Elena. Na-record ko po ang lahat ng nangyari. Maaari niyo pong tingnan para malaman kung sino ang tama at mali. Ibinigay ko ang aking telepono sa isang pulis. Ang video ay nagsimula at ang tunog at larawan ay nagsabi ng lahat. Ang lahat ay naging tahimik. Ang tunay na mukha ni Teresita ay nailantad na. Bilang resulta, si Teresita ay sinampahan ng kaso at binigyan ng administrative fine dahil sa paggawa ng gulo sa publiko. Kailangan niyang pumirma sa dokumento at bayaran ang multa at siya ay nahihiya. Ang kanyang kapalaluan at katigasan ng ulo ay nagkaroon ng kahihinatnan. Nakatanggap si Carlos ng tawag mula sa istasyon ng pulis na humihingi sa kanyang magpiyansa para sa kanyang ina. Bumuntong hininga siya at ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkadismaya. Wala siyang sinabi kay Elena, kinuha niya lang ang kanyang motor at pumunta sa istasyon ng pulis. Pagkatapos niyang bayaran ang multa, inilabas niya ang kanyang ina. Naisip ni Teresita na dadalhin siya ng kanyang anak sa kanyang apartment, pero hindi. Dinala siya ni Carlos sa ibang direksyon. Anak, saan mo ako dadalhin? Naguguluhan si Teresita. Sa Cubao Bus Station, sagot ni Carlos, ang kanyang boses ay walang emosyon. Bakit sa bus station? Hindi ako babalik sa probinsya. Dito ako mananatili. Wala ka ng ibang pagpipilian, sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay matatag. Kung mananatili ka dito, magdadala ka lang ng mas maraming problema sa akin, sa aking asawa, at sa iyong sarili. Bumalik ka na sa probinsya. Magbibigay ako sa iyo ng pera buwan-buwan. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Ang motor ay huminto sa tapat ng Cubao Bus Station. Bumaba si Carlos at pumunta siya sa ticket counter. Bumili siya ng isang one-way ticket sa probinsya para sa kanyang ina. Bumalik siya at binigyan niya si Teresita ng ticket at kaunting pera. Malapit nang umalis ang bus, sumakay ka na. Sabi niya. Pagkatapos ay umalis siya. Carlos. Hinawakan ni Teresita ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa pagkakataong ito, siguro ay totoo na ang kanyang mga luha na may takot at kawalan ng pag-asa. Huwag mo akong iwan, anak. Nagsisisi na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tumayo si Carlos nang hindi gumagalaw. Inalis niya ang kamay ng kanyang ina, ang kanyang boses ay namamaos, huli na, ina. Ang aking tiwala, ang aking pagmamahal, sinira mo na ang lahat. Umuwi ka na. Sabi niya at sumakay siya sa kanyang motor. Pinaandar niya ang motor at umalis at hindi na siya lumingon. Kailangan niyang maging walang awa dahil alam niya na sa ganoong paraan, ang kanyang maliit na pamilya ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Nakatayo si Teresita sa maingay at abalang bus station, hawak ang one-way ticket. Tiningnan niya ang kanyang anak na umalis. Ang tunog ng bus, ang ingay ng mga tao, ang lahat ay tila wala ng koneksyon sa kanya. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagtapos na may kapaitan at kahihiyan. Nang bumalik si Teresita sa probinsya, ang bahay ay parang inalis ang isang mabigat na pasanin. Ang hangin ay naging magaan at kalmado. Si Carlos at Elena ay tila nakita ulit ang kanilang mga sarili. Mas marami silang nag-uusap at mas marami silang tumatawa. Ginugol ni Carlos ang lahat ng kanyang libreng oras para tumulong sa kanyang asawa sa pag-aalaga sa kanyang anak para maibsan ang sakit na naranasan ng kanilang pamilya. Ang bata, pagkatapos lumabas sa ospital, ay naging malusog ulit, mataba at masaya. Nang nakita niya ang ngiti ng kanyang anak, ang lahat ng sakit sa puso ni Elena ay nawala. Ang kontrata ko ay malapit na ring matapos. Inimbita ako ni Elena at Carlos na maghapunan na kasama ang kanilang pamilya. Maria, sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay sinsero, hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, siguro ang aming pamilya ay nawasak na. Hindi ka lang isang yaya, kundi isang tagapagligtas ng aming pamilya. Hinawakan din ni Elena ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
Tama, mayroon kaming malaking utang na loob sa'yo. Sana ay tanggapin mo ang aking anak bilang iyong ampon, para kapag lumaki na siya, malalaman niya na mayroon siyang magaling na ina na nagprotekta sa kanya at sa pamilyang ito. Ngumiti ako, isang tunay at mainit na ngiti mula sa aking puso. Handa po ako. Isang karangalan po. Kumain kami ng masaya. Nang nakita ko ang kanilang pamilya na masaya, naramdaman ko na ang trabaho ko ay may kabuluhan. Hindi ako isang destroyer, kundi isang cleaner na naglilinis ng mga hadlang para makapagtayo sila ng isang matatag na pamilya. Nang umalis ako, hinatid ako ni Carlos at Elena sa pinto. Ibinigay sa akin ni Elena ang isang makapal na sobre. Ito ay regalo mula sa amin. Huwag mong tanggihan. Hindi ako tumanggi dahil alam ko na ang iyon ay pagkilala sa aking pagsisikap. Nagpaalam ako sa pamilya. Hawak ang aking pamilyar na maleta, pumasok ako sa elevator. Pagkalabas ko sa building, tumunog ang aking telepono. Hello, si Maria ba ito, ang espesyalista sa pag-aayos ng pamilya? Isang nag-aalala na boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. May nagrekomenda sa'yo. Ang aking biyenan. Umiti ako. Isa pang misyon ang nagsisimula. Umalis ako at ipinagpatuloy ko ang aking paglalakbay para maghanap ng kapayapaan para sa iba pang pamilya.